Sige po, bigay natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon sa umaga na to. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Let's declare our praises, our worship, and our thanksgiving to our God alone. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Palakpak po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus!
is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo. There's no one like our God. There is 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 no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. This is our God. Every tribe sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Wala kang katulad. Kaya sa umaga na ito, Panginoon, sa iyo lamang namin ibibigay ang pinakamataas na papuri. Pagsambahan, pasasalamat, purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong aral. Panginoon ko habang buhay, ika'y pupurihin sa gilid na aking dala.
pa nagmumula sa'yo. Kaligayahan na gamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na gamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng
salamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman, ang pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. No Diyos, dakila ka, aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay, aming Diyos. Habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman ng pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka, aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay, aming Diyos. Habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo, aming Diyos. Habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay, aming Diyos. Habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. O Diyos,
tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Purihin ka, Panginoon, aming Hari, ang aming nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Nakilain ang iyong pangalan ng iyong mga anak sa iyong matamis na pangalan. Amen. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa oras po na ito ay dadako tayo muli sa gawain, sa parte ng ating gawain, ang pag-alaala sa pagpuputol-putol ng tinapay. Patuloy ko pong in-encourage ang bawat isa kung mayroon po kayong scripture o dalang banal na kasulatan, pwede po kayong makijoin sa akin sa pagbasa nito. Yun naman pong wala, I encourage everyone to patuloy po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon na atin pong mapapakinggan. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 26, talatang 20 at sa mga sumusunod, ganito po ang ating mababasa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Patuloy nawa pong pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig natin ng kanyang banal na salita. Hawakan po natin ang tinapay. Dadako po tayo sa pananalangin. Ama naming Diyos, tinataas po namin sa inyo, sa inyong harapan, ang tinapay na walang lebadura. Kinikilala po namin na ito po ay simbolo
ng mahal na katawan ng aming Panginoong Jesucristo na Kanyang iniaalay para sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin, Ama, na ito po yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. Lubos din naming pinagpapasalamat, Ama, ang pribilehiyo na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin na kami ay makabahagi sa gawain na ito ng pag-alaala sa pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Ama, kinikilala po namin ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at ang Kanyang natapos na gawa doon sa cross ng Kalbaryo. Ang siyang patuloy na maglilinis ng aming mga buhay upang kami ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay at saro. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po nating tanggapin ng tinapay. Hawakan po natin ang saro na naglalaman ng katas ng ubas. Ama naming Diyos, tinataas din po namin sa inyo ang sarong ito na naglalaman ng katas ng ubas. Kinikilala po namin, Ama, na ito po ay simbolo ng mahal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nabubo doon sa cross ng Calvary para sa katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pinagpapasalamat po namin ito sa iyo, Amang Diyos. Patuloy naming hinihiling na ito yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. Uli, Ama, maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po nating inumin ng katas ng ubas. Ama, maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, na kami ay patuloy mong binibigyan ng privilege na makaisa sa pagganap ng gawain na ito. Patuloy ko rin pong hinihiling sa inyo, Ama. Hindi lang po tuwing araw ng linggo o sa bahaging ito namin ng gawain, aalalahanin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, na habang kami nabubuhay pa sa mundong ito, hindi namin makakalimutan ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa amin upang kami magkaroon ng pag-asa, ng katiyakan sa buhay na walang hanggan dahil sa kanyang sakripisyo doon sa cross ng Calvary. Para sa bawat isa sa amin, purihin nawa at parangalan, dakilain ang iyong dakilang pangalan ng lahat ng iyong mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen and amen.
Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ngiti po kayo. Ngiti. Nilalamig po ba tayo? No, medyo magdamag umuulan eh. No? So again, we welcome everyone po sa Iglesia po ng Panginoon dito sa Dako ng Balite. I'm happy to see mga bagong mukha po. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? No, marami po tayong visitors today. Yan. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Pag nakita niyo po, bago yung mukha ni kapatid. Ngitian po natin. Kamayan natin, kawayan natin. So I see a lot of new faces this morning. And sabi ko nga po, every time na mayroon tayong mga bisita, it is a joyful experience. It's a joyful na pagtitipon-tipon, especially pag mayroon po tayong mga bago nakakasama. And of course, yung mga regular nating nakakasama. Talagang it is always encouraging to every one of us pag po tayo linggo-linggo, regular na nakikita. Tama ba? Nai-encourage ba kayo sa katabi nyo? O baka nadi-discourage? Ako lang nagsasabi nakaka-encourage, hindi. Nai-encourage tayo sa katabi natin. Tama ba? Nai-encourage, hindi discourage. And then of course, we welcome everyone po na kasama natin ngayon online. I hope na the comfort of your home talagang mangusap din po ang Panginoon. Kahit physically wala po kayo dito, hindi namin kayo kasama, talagang ngayong umagang ito ay makuha po natin ang mensahe ng ating Diyos para sa ating lahat. Are we ready to receive God's message this morning? Handa na po ba tayo? So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano po yung pinag-aaralan natin? Romans 12:1 Nasa Romans 12:1 pa din tayo, and it's our third week that we are talking about worship or yung pagsamba in general. And last week, si Brother Jonas po, he shared to us yung pagkakaroon ng a lifestyle of worship. Tama ba? Yung buhay ng pagsamba. And as we read Romans 12:1, ano po yung sinasabi ng Romans 12:1? Andiyan ba yun, kapatid, sa ating slide? Ayan, ang sabi ng true worship, Sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies. Ang ibig sabihin po ng pagpipresent ng ating bodies na sinasabi dyan, it is a kind of worship. At ang sabi po dyan, when we present our bodies, it means we are dedicating all of ourselves, all of ourselves. We are dedicating yung ating pong buong buhay, yung ating buong sarili. We are setting apart. Ibinubukod po natin yung ating buhay para kanino? Sabi dyan, anong dahilan? Anong dahilan? Bakit natin ibinubukod? Bakit natin dinededicate ang ating buhay? Sabi dyan, because this is as a living sacrifice. Bilang buhay na handog. Holy and well-pleasing to God. Yun po pala yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. That whenever we present our body, whenever we dedicate and set apart ourselves to God, ito po ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. And ito daw po ang tama. Sabi diyan, which is your rational. Ibig sabihin po, yung logical, yung intelligent, yung tama, yung may katalinuhang pagsamba sa ating Panginoon. And that is why we are always saying yung pagsamba natin, hindi lang po yan yung pupunta tayo sa lugar na ito, hindi lang po yan yung aawit tayo ng mga magagandang awitin ng pagsamba. Hindi lang po doon natatapos yung ating pagsamba. Yun po yung sinasabi ni Brother Jonas, it is a lifestyle. But deeper meaning of it, mga kapatid, if we will go much more deeper, ang sabi po dyan, we have to dedicate ourselves. We have to start setting apart ourselves kasi ito po yung nakakapagbigay ng glory sa Panginoon na uri ng pagsamba. Ito po yung pleasing. Ito po yung banal na pagsamba natin sa Panginoon. If we know how to set apart, if we know how to dedicate ourselves sa ating Panginoon. Malinaw po ba? So, iyan po yung kabuuan, iyan yung summary, iyan yung highlight nung ating pong pinag-aaralan. Ito na po yung 3 linggo nung ating pinag-aaralan. And this morning, mga kapatid, we will just go a little bit deeper
Ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagsiset apart? Ano ba ibig sabihin ng dying to ourselves? Kasi yung pagdededicate po ng ating sarili sa Panginoon, yung pagsiset apart natin sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, we are dying to ourselves. No? And later on, we will see ano ba talaga ibig sabihin nun. No? Hindi po ba yung naging question sa inyo? Ano ba ibig sabihin ng pagsiset apart? Ano ba ibig sabihin ng ibinubukod mo yung sarili mo para sa Panginoon? Ano ba ibig sabihin ng you are dying to yourself? No? Para sa pagsamba natin sa Panginoon. We will learn about that today, mga kapatid. And I hope, na excited po tayo na malaman ano ba ibig sabihin nito. And let us all pray, na ang Panginoon po talagang siya ang magbigay ng pagkaunawa sa atin ngayong umagang ito. Na lahat po ng maririnig natin ngayong umagang ito ay maging, hindi lang maging aral, kundi maging buhay sa ating mga buhay. No? Na ito po ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Tama ba? Ganun po ba yung gusto natin? No? Ganun po yung gusto natin. That's why we listen. When we listen to the Word of God, ang gusto po natin ay maging buhay ito sa ating mga buhay, magkaroon ng kapangyarihan at maganap sa ating mga buhay. So bago po ako magpatuloy, mga kapatid, let us pray. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa patuloy na pagpaparanas mo po ng inyong dakilang pag-ibig sa buhay po ng bawat isa, O Diyos. Salamat po sa inyong katapatan, salamat po sa iyong kabutihan, sa buhay po ng bawat isa. Lord, sa umagang ito, I pray na ikaw po ang gumamit sa akin upang maging minsahero mo sa umagang ito. Nang lahat po ng lalabas sa aking bibig, sa mga salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon, ito po yung mensahe na gusto mong maiparating sa bawat isa sa amin, O Diyos. Na walang anumang pangsariling katalinuhan ang mangibabaw, Panginoon, kundi yung wisdom na nagmumula sa inyo, yung revelation na nagmumula sa inyo, ang mag-overflow through me sa umagang ito, Panginoon. At tanging pangalan mo lamang po ang aming pararangalan. Pupurihin, luluwalhatiin sa umagang ito, sapagkat ito po ang karapat-dapat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So, sa pagpapatuloy, mga kapatid, so I only have 2 points this morning. Maigsi lang. 2 punto lang. Excited na ba kayo? 2 punto lang eh. No? Bibilisan lang natin. Huwag po nyo ako tutulugan. Okay ba yun? Malamig kasi, baka makatulog kayo. Huwag nyo ako tutulugan, ha? No, so living a life set apart. The meaning of dying to ourselves. No, let us discover about this, mga kapatid. At let's go straight to point number 1. Paano ba natin talaga, ano ba yung ibig sabihin ng mga bagay na ito? Point number 1. Kailangan po maintindihan natin in order for us to understand what it means to be set apart and to die to ourselves. Number 1, we have to understand, mga kapatid, that we are stewards of our bodies, not owners. Ibig sabihin po, physically, and even beyond the physical, mga kapatid, yung emotion mo, yung nararamdaman mo, hindi natin pag-aari. Yan po yung sinasabi dyan, that we are only stewards, tigapangalaga ng mga bagay na ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And even physically, yung ating katawan, hindi po natin ito pag-aari. We have to understand that. Unang-una pong punto, we have to understand and we have to believe and accept na ang ating pong mga katawan, hindi po natin yung pag-aari. Yung ating pong mga kaisipan, yung ating mga emosyon, yung ating mga nararamdaman, hindi po natin yung pag-aari. We are only stewards of our bodies, mga kapatid. Sabi po sa 1 Corinthians, chapter 6, verses 19 to 20, ano pong sabi dyan? Don't you realize that your body, is the temple of the Holy Spirit? Iyon pala. Kaya palang sinasabi dyan, hindi natin pag-aari yung ating katawan is because ang ating pong katawan ay templo
ng banal na Espiritu. Ano? Ang banal na Espiritu po ang nagmamay-ari, no, ng ating katawan, who lives in you and was given to you by God. No? You do not belong to yourself. Sabi po yan, you do not belong to yourself. For God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Iyan po ang sabi ni Apostol Pablo. No? Na ang ating pong katawan ay templo ng banal na Espiritu dahil tayo po ay binili na ng ating Panginoon sa murang halaga. Tama ba? Sabi diyan. No? Ang sabi po diyan, you were bought with a high price. Hindi ho basta-basta ang pagkakabili sa atin. Hindi po basta-basta ang pagkakatubo sa atin. That is why, di ba, pag you are special, you are bought with a high price. No? Pag-aari po tayo ng Panginoon at ibig sabihin nun, talagang, alam po ba natin ano ibig sabihin ng we were bought with a high price? Ano ba yung high price na ibinayad ng Panginoon? No? Di ba siya'y namatay para sa ating mga kasalanan? No? Siya'y napako sa krus, pinarusahan, kinutiya, para po sa ating mga kasalanan. Ito po ang pinambayad sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marapat lamang natanggapin natin at maunawaan natin na kung talaga pong tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, hindi mo na pag-aari ang iyong buhay. Ang iyong katawan. What I mean is yung ating bodies, it is no longer our own. Nakukuha po natin mga kapatid, no? We are only stewards, mga taga-pangalaga. Ano ibig sabihin po nito? Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga hakbang, it must give honor to God. Dapat po nakakapagbigay ng kaluwalhatian, no, sa ating Diyos, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating hakbang, yung bawat kilos natin. Medyo mahirap, ano? Kaya sabi ko nga po, pasensya na po kung parang pakiramdam na natin kung minsan para bang sila Brother Joel naman, sila Brother Jonas, sila Brother Bebong, parang laging ginigilty yung guilt feeling yung nararamdaman ko when they are talking about. Sa totoo lang po mga kapatid, napakahirap po na ituro yung mga bagay na ito sapagkat ako mismo, kami mismo na tumatayo sa harapan, we are also guilty. No? Pero ito po yung inilalagay sa atin ng Panginoon upang talagang magkaroon tayo ng deeper understanding kung paano pa tayo susunod, paano tayo sasamba sa ating Diyos. No? Kaya pagpasensyahan nyo na po kung tayo minsan tinatamaan. No? Pero napakahalaga na maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos. Ano? Napakahirap po kasi ang requirement is that in everything that we do, dapat nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. No? Sa lahat ng area, dapat nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Yung bawat kilos natin, yung bawat desisyon natin, no? Yung pagpili natin ng mga bagay sa buhay natin, dapat nakakapagbigay po yan ng glory sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang ito ukol doon sa pisikal, no? Na pangangalaga po ng ating mga katawan, kundi pati sa ating pamumuhay, sa ating pag-uugali, no? And even doon sa pakikitungo natin sa iba, it must always give glory to God. Mga kapatid, nakukuha po natin. No? Sabi ko po sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating pag-uugali, sa mga ginagawa natin. No? So ano ba ibig sabihin nun? No? Sabi po ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verses 29, sabi po diyan, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. No? So we believe na hindi po tayo ang nagmamay-ari ng ating mga katawan, even po sa ating mga pananalita. Dapat po ito'y nakapagbibigay ng buhay sa mga makapakikinig sa atin. No? It must give life to those who hear. Dapat encouragement yung naririnig sa ating mga pananalita. No, gumagamit tayo ng mga pananalita na nakakapagpapalakas ng loob, hindi nakakasira sa kapwa. Sino po ba dito yung mahilig manira ng kapwa? Taas kamay. Ay, mabuti naman wala.
No, wala po ditong ganun, ano, wala ditong ganun. No, kailangan, pag tayo nagsalita, nakaka-encourage, nakakapag-build up ng buhay. Hindi po hindi yung parang iniiwasan tayo ng tao. Kasi lahat na lang ng lumalabas sa ating bibig, negatibo. Tama ba? No? Especially sa mga parents. No? Sa ating mga anak. Paano ba natin kinakausap yung ating mga anak? Sila ba'y nai-encourage o mas nadi-discourage? No, whenever, o kaya pagka dumadating na tayo ng bahay, nagtatago na yung mga anak natin. No? Kasi ayun na naman si tatay. Kakagalitan na naman kami. Tama ba, Joash? No, sabi ko nga sa inyo, kaya mahirap eh. Kami po guilty eh. No? Kung minsan, ganun tayo kung minsan. Akala natin, we wanted to build up our children para ma-build up yung kanilang character. Sometimes sumusobra tayo. Sumusobra ako. Ano? Kaya kung minsan, iiwasan ka na lang. Kasi wala na tayong napansin, kundi yung mga kamalian. No? And we are forgetting how to recognize yung mga bagay na magagandang nagagawa po nila. No? So let us learn na yung sa ating pananalita, no, ay yung mga nakakapakinig sa atin, natutulungan natin sila para sila tumibay. Tama ba? And it gives glory to God na yung ating mga salita na lumalabas sa ating mga bibig ay yung mga salita na nakakapagbigay ng buhay. No? Hindi po literal na buhay sapagkat ang buhay nanggagaling sa Panginoon. Kumbaga, ay instead na sila ay nalulungkot pag nakikita ka, sila tuwan-tuwa. Pag itong si brother na kausap ko, talagang ako'y lumalakas. No? Talagang ako'y nagkakaroon ng pag-asa. No? Kahit marami kong pinagdadaanan, basta nakausap ko si brother, si sister, bumabalik yung, nare-remind ako na may pag-asa. May pagkakataon pa. Hindi yung, ayun si brother, alis na tayo, uwi na tayo. No? Iniiwasan ba? No? Sampa po. No? Sa mga bagay, sa mga gawain natin, sa pagtatrabaho natin, whatever we are doing, dapat po ito'y nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. Tama ba? No? Dapat po magsikap tayo na gumawa ng may integridad, may kasipagan at may katapatan. No? Kahit po anong area ng assignment natin, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, no? Dapat po ay ginagawa natin na ito, mga bagay na ito, as if we are doing it for the Lord. Tama ba? No? Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong gagawin ay buong puso ninyo itong gawin. Parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. No? So nakita niyo po, no? Hindi po tayo nagmamay-ari ng ating kaisipan, ng ating mga katawan. That is why, in whatever we do, dapat po nakakapagbigay ito ng glory sa ating Panginoon. Malinaw po? Ano pa? Sa pakikitungo natin sa ibang tao. No? Dapat po na ipapakita natin ang pagmamahal at respeto na katulad ng ipinakita ni Jesus. No? Hindi po porkit meron tayong medyo nakakaangat yung ating katatayuan, o meron tayong katungkulan na mataas kaysa sa mga pangkaraniwan tao, no? Hindi na natin rerespetuhin, hindi na natin mamahalin yung mga taong nakakasalamuhan natin, ano? Hindi po yan ang inuutos sa atin ng Panginoon. We must learn to always speak in love, and we must learn how to respect kasi mismo ang Panginoon po ay nagturo at pinakita po ang mga bagay na ito. Luke chapter 6 verse 31. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. No? Malinaw ba mga kapatid? No? Dapat daw po ganito yung ating mindset. No? Dapat ang iniisip natin, ano ba yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo? Dapat ganun yung ginagawa natin sa kapwa natin. No? Kasi maaaring bumalik ito sa atin. Ano? Alam niyo po, lately, ako pag nagda-drive, no? Halimbawa, I try to give. Dati hindi.
Ano, Brother Alan, ano? Lagi kami nangangarera ni Brother Alan eh. No? This time, lagi akong iniisip ko, no, pagbibigyan ko na to, lalo pag may mga tumatawid, may mga sumisingit, sige, pagbigyan mo na. Kasi ang lagi kong iniisip, no, na kapag yung asawa ko na yung nagdadrive, mag-isa siya, no, ang iniisip ko, pagbibigyan din siya ng mga kapwa driver, no? Kaya ako, ginagawa ko po na as much as possible maging mapagpasensya na pagbigay sa daan. Especially sa mga panahon na ito na, di ba, every time sa balita, no? Aksidente sa kalsada, away sa kalsada na nauuwi sa patayan, sa awayan, no? So mga ano lang po ito, very very simple example, no? Na kailangan po ay yung pakikitungo natin sa iba, makita yung pag-ibig ng Kristo. Ano ba naman yung pasingitin mo na? Kaya lang kung minsan very challenging sa atin yan ng mga driver, ano? Ano, Brother Marlon, nangingiti si Brother Marlon. Ano, kung minsan ganun very challenging. Teka, kinata ko nito babawian ko nga. Ano, ibig sabihin mga kapatid, ano, sa mga simpleng bagay, makikita talaga yung pag-ibig. Sinasabi nga po dito sa verse na to, gawin natin sa kapwa yung nais natin na gawin nila sa atin. No? Very simple. And yet, at times, it is very difficult to apply. Bakit? Kasi nga po, we forget to die to ourselves. Ano? Later on, mas makikita pa natin. Ano? So, again, point number 1, lagi po nating tandaan at tanggapin natin that we are only stewards of our bodies and we are not owners of our bodies. Ano? Kaya ano man po yung gagawin natin sa ating katawan, we must learn, no, to remember, ito ba'y makakapagbigay ng glory sa ating Panginoon? No? Ito ba ay mapaparangalan ba ang ating Panginoon pag ginawa natin to, no? Mas maganda na kung sa bawat hakbang natin, naiisip natin kung paano ito makakapagbigay luwalhati sa Kanya. No? Sa bawat gagawin natin, we must think, ito ba'y makakapagbigay ng kaglory, ng honor sa ating Panginoon? No? Kaya po, kung may gusto tayong gawin sa ating mga katawan, sa ating buhay, we must remember, na at itanong natin, makakapagbigay ba to ng kaluguran sa Diyos? Yun po yung tanong. No? Kahit na ganong kaganda sa pananaw natin, yung bagay na gagawin natin, simple lang naman to eh. Wala namang magiging epekto to sa iba eh. Gagawin ko na. No? Pero ang tanong, makakapagbigay ba yan ng glory sa Diyos? Kasi yun po yung sinasabi dyan. Ano? We are bought with a high price. Kaya sabi doon, honor your God with your body. No? In everything. Sabi nga po doon sa Bible, even sa pagkain natin, even sa pag-inom natin, dapat ito'y nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Ang taas eh. Ang hirap, mahirap madali. Diyan ba po ba kayo? Ano? Mahirap po eh. Kung sa sarili lang natin kakayahan, mahirap. No? But if we will allow, sabi ko nga, kaya dapat malaman natin to eh, that we are not the owner of our body. Sabi dyan, nananahampo sa atin ang banal na Espiritu. And if we will allow the Holy Spirit to take control of our bodies, of our life, no, hindi po tayo mahihirapan sa pagsunod kay Kristo. Amen. No? Number 2, huli na po. Matatapos na po tayo. Ito, number 2, napakahalaga. Rejecting self-centered living. Dying to self. Yung matuto po tayo na mabuhay na hindi lahat tungkol sa atin. Na hindi lahat tungkol sa'yo. Hindi lahat benepisyo mo. Hindi lahat tungkol sa sarili mo lamang. No, yan po ibig sabihin doon. Learn. We must start, to learn how to live na yung hindi tungkol sa buhay mo, hindi tungkol sa sarili mo lamang. Hindi tungkol lamang sa sarili mong kapakinabangan. Sabi po sa Matthew chapter 16, verse 24. Ano po yung sabi dyan? Ito po si Kristo mismo ang nagsabi. No? Then Jesus said to His disciples,
Sino po dito disciples ng Panginoon? Amen. No? If anyone wishes to follow me as my disciples, he must deny himself. Ano po yung ibig sabihin ng denying himself or dying to yourself? Set aside selfish interest. No, ipinagsasantabi po natin yung mga sarili nating interest. No? I hope nakakasunod po tayo, medyo matitindi to eh. No? He must deny himself means to set aside selfish interest and take up his cross. Ano po ibig sabihin ng taking up his cross? Expressing a willingness to endure whatever may come. No? There may be suffering, there may be problems, sickness, challenges, and even victory. Kaya ba natin dalhin yun? Are we willing to endure it? Sa pagsunod po natin sa Panginoon, sabi diyan, and follow me. Ang ibig sabihin po ng pagsunod natin sa Diyos is yung believing in me, yung paniniwala po natin sa Kanya, conforming to my example in living, no? Yung pag-apply po natin ng mga itinuturo sa atin ng Panginoon sa ating pamumuhay. At kung minsan po, if need be, suffering or perhaps dying of faith in me. Na mapalad po tayo, nasa Pilipinas tayo. Malayang-malaya po tayong sumamba sa Panginoon. Anumang oras, anumang paraan, sumigaw-sigaw ka dyan, sumayaw-sayaw ka dyan, mag-ingay-ingay ka dyan. Wala pong huhuli sa atin at magkukulong. No? But sa ibang lugar po na mahigpit na pinagbabawal ang pagkilala at pagsamba kay Kristo, nakataya po even yung kanilang buhay literally. No? Ngayon na nga pong may kalayaan tayo, kung minsan napakahirap pa sa atin na talagang maging consistent, no, sa pagsunod at pagsamba sa ating Diyos. Tama ba? No? Totoo po. Napakahirap. No? Ang pagtanggi sa sarili, denying ourselves sa Tagalog, talagang nire-reject natin, tinatanggihan natin yung ating mga selfless desires, interest, ay isang mahalagang prinsipyo ng pananampalataya. No? Hindi natin inuuna ang pangsariling kagustuhan, kundi sinusunod po natin. Inaalam natin at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Tama ba? Yun po yung ibig sabihin nung pag-reject natin doon sa self-centered living, yung pagkamatay po natin sa ating sarili. Inaalam po natin at sinusunod lamang yung kalooban ng ating Diyos. Amen. No? Ito po yung mga halimbawa. Ano yung pagtanggi natin sa mga makasalanang pagnanasa? No? Hindi natin hinahayaan ang laman na mamuno, kundi ang Espiritu Santos. So nakita nyo, yung connection, that's why sinimulan natin eh. Dapat we need to understand that our body is not ours. Tagapangalaga lang po tayo. No, sapagkat nananahan po ang banal na Espiritu. No? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Ano pong sabi dyan? Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? No? Binasa nating verse kanina, who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. No? For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. No? Kaya napakahalaga na alam natin na ang banal na Espiritu ang nagmamayari sa atin para po mayroon tayong kapangyarihan to reject yung mga selfless o yung mga selfly desires, yung mga sarili nating pagnanasa, especially yung mga makasalanang pagnanasa. No? Ano pa mga kapatid? When we reject yung self-centered living, it means isinusuko natin yung ating mga plano sa Diyos. Malinaw po, no? Natututo tayong magsuko ng ating mga plano, no? Sa halip, sabi ko nga po, we are discovering kung ano ba'y layunin ng Diyos sa ating mga buhay at sinusunod natin to, no?
Sa halip po na sinusunod natin yung mga sarili nating kalooban, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang direction ng ating mga buhay. Tama ba? No, that is what it means when we say we are rejecting self-centered living, or we are setting apart ourselves, or we are dying to ourselves. No, hindi na po natin sinusunod yung ating sariling kalooban. Pinagkakatiwala po natin sa Diyos yung magiging direction ng ating mga buhay. Tama po ba? No? Yung pamumuhay sa kabanalan. No? Araw-araw po namumuhay tayo ng may pagsunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating salita, sabi ko nga po kanina, no? Sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating mga gawa at pag-iisip, nakikita yung kabanalan ni Kristo. Hindi po yung kagalingan mo. No? Napakabuti naman ng tao na to. Hindi ganon. Kung hindi nakikita mismo sa buhay mo si Kristo. No? Hebrews 10:10 sabi diyan, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo. No, yung pamumuhay po ng may kabanalan, hindi po yan sa sarili nating kakayahan. Hindi po yan sa mga bagay na kaya nating gawin na mabubuti. Hindi po Sapagkat si Kristo po, sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, ito po'y sapat na para tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos. No? Si Kristo po ang nagpapabanal sa atin, mga kapatid. That is why when we die to ourselves, we are allowing Christ, na mamuno at manguna po sa ating mga buhay. Kaya tayo ay makakapamuhay ng may kabanalan. Nakukuha po natin, mga kapatid? No? Pagtanggap ng mga sakripisyo. Sabi diyan, if you can take my cross. No? Take up His cross and follow Him. Nung binitbit ni Kristo yung cross, even Him, literally, di ba? Mabigat ang cross No? But are we willing to sacrifice? No? Kung minsan po, kailangan natin isuko ang ating kaginhawahan o kagustuhan upang makapagbigay po tayo ng karangalan sa ating Diyos. Are we willing to do that, mga kapatid? No, handa ba tayo na iwanan kung minsan yung mga kaginhawahan, yung mga sarili nating ambisyon at kagustuhan para makapagbigay ng karangalan sa ating Diyos? Ito po napakaganda, 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Maaari kong gawin ang lahat ng bagay. Ganda, no? Ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Maaaring gawin ang lahat ng bagay, ngunit hindi ako magpapasakop sa kapangyarihan ng anuman. Napakaganda pong verse, mga kapatid. No? Maaari daw po natin gawin ang lahat ng bagay, pero tandaan natin, hindi lahat ng bagay ay paki-pakinabang o makabubuti po sa atin, mga kapatid. No? May kalayaan tayo, ngunit may responsibilidad. Tama ba? We have a responsibility. Bagamat maaari natin gawin ng maraming bagay, hindi lahat ay makabubuti sa ating spiritual na buhay. Even sa physical. No? Even in our morality. So we must learn how to discern. Ano ba yung mga bagay na pwede nating gawin na talagang makakapagbigay unang-una ng glory sa Panginoon at pangalawa talagang kapakipakinabang. May kapakinabangan. Yan po yung tinuturo, Ito yung pangalawang bahagi. Huwag magpapasakop sa anumang bagay. No? Hindi natin dapat hayaan ang anumang kasalanan, bisyo, o mga maling pagnanasa ay mangibabaw sa ating buhay. Dapat tayong magkaroon ng disiplina at pagsunod sa ating Diyos. Tama ba, mga kapatid? No? Ang trabaho, negosyo, even yung ating pag-aaral, yung edukasyon, napakahalaga nito, mga kapatid. Tama ba? Mahalaga po yan Do you agree, mga kapatid? Mahalaga ang mga bagay na ito sa ating pamumuhay.
Ngunit hindi natin dapat hayaang ang mga ito ang maging pangunahing sentro ng ating mga buhay. Malinaw po, no? Dapat hindi lamang nauubos yung ating oras sa mga bagay na ito. No, dapat palagi tayong may panahon. Dapat laging ang sentro, ang laging una sa atin ay ang Panginoon. Ang ano ba ang layunin ng Panginoon sa iyong trabaho? No? Ano ba ang layunin ng Panginoon sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral? Mahalaga po ang mga bagay na yan. Pero kung yung mga bagay na ito ang nakapaglalayo sa iyo, sa Diyos, palagay ko po, meron tayong dapat itama. No? Meron tayong dapat ipatama sa ating Diyos. No? Yung mga bagay po na ito, pinagpapala sa atin ng Panginoon para lalo tayong mas maging malapit sa Kanya. Hindi po para malayo sa Kanya, mga kapatid. Kaya ang tanong, yung mga bagay na ito, paano ba ito nakakaapekto sa ating relasyon sa ating Diyos? No? Tanungin niyo po yan sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili. Napakahalaga po itong tanong na ito para makita natin, masuri natin yung ating mga puso at yung ating mga priorities sa buhay. No? Ano ba? Tanungin natin yung ating mga paano ba nakakaapekto yung mga bagay na to sa relasyon natin sa ating Diyos. No? Sabi po diyan, piliin ang kapaki-pakinabang. No? Pwede po natin gawin ang maraming bagay, pero hindi lahat ng bagay ay paki-pakinabang. So, ibig sabihin, we have to choose to do the things, no, na mayroong kapakinabangan po. No? Alam niyo po, dying to self, it means we are surrendering. Tama ba? No? Sinusuko po natin ang ating sariling interes, ang sariling desire, ang sariling buhay sa kalooban ng Diyos. And yung word na surrender, sa mundo, it means what? No? Pag sinabing surrender, suko ka na. Mahina ka pala eh. Wala ka pala eh. Di ba? Ganyan yan sa mundo eh. Kapag sinabing surrender, you are weak. Pag sinabing surrender, you are defeated. Talo ka. No? Pero po sa Panginoon, it is the gateway to true fulfillment and victory. When we learn how to surrender our lives to Christ completely, mga kapatid, hindi tayo talo. Never tayong matatalo. No? It is not a sign of weakness, but it is our gateway. It is our pathway. Ito yung daan para po matagpuan natin yung true fulfillment and victory sa buhay. Nakuha po natin, mga kapatid. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. That is in Him. I have shared His crucifixion. No, sabi diyan sa version po na ito, sa Amplified Version. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith. Ano ibig sabihin niyan? By adhering to, relying on, and completely trusting. No? In the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Iyan yung high price eh. No? Iyan yung high price. Iyan po, ganyan po tayo tinubos ng Panginoon. No? I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lived in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Amen. Lagi po natin tatandaan na ito po ay isang patuloy na proseso. No? Na ang pagpapakumbaba, pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, no, ito po ay proseso. No? Dapat po nag-grow tayo sa area na yan.
No? Ang pagtanggi sa sarili ay hindi pagkawala ng ating identity, kundi isang mas malalim na pagsunod at paglago sa ating relasyon sa Diyos. No? So dying to ourselves, it means, it is, sabi nga kanina nung panimula no, ni Sister Ann sa prayer, no, yung ating pagsunod sa Kanya. The more that we die to ourselves, sabi dyan, by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting, lumalago po tayo sa pagsunod natin sa ating Diyos. Lumalago po yung ating relasyon sa Diyos. Denying oneself involves a conscious decision to set aside personal desire. Tandaan po natin to. Ambitions and comforts in favor of God's will. Madali po ba yun? No? Madali ba yan? Tanongin natin yung mga sarili natin. Denying oneself involves a conscious decision to set aside personal desires, ambitions, and comforts in favor of God's will. Alam niyo po yung konsepto na ito, ay kabaligtaran ng nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, in our society. Na ang kadalasan po, it prioritize self-fulfillment and individualism. Lagi pong tungkol sa sarili. Lagi pong tungkol sa sarili. Laging tungkol sa akin. No? Kaya maraming nagkakagalit eh. Kahit simpleng bagay, hindi, ako ang tama. No? Self-centered. Yung pakiramdam, very much entitled. No? Ako ang tama palagi. Ganun ba? Kaya, individualism, self-fulfillment. No? Pero pag tayo po namatay sa ating sarili, it means, wala kang karapatan sa sarili mo. Kundi naman niya naaayon sa gustuhan at plano ng Diyos sa ating buhay. No? We must remember, it is not about us. It is not about what we feel. It is not about what we believe. No? Kaya po napakahalaga na lalaman natin ano ba ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba ang disenyo sa atin ng Panginoon? Ano ba ang pagkakalikha sa iyo ng Panginoon? Kaya kailangan po nalalaman natin yan. Kasi kung nalalaman natin yan, we will be able to live according doon po sa disenyo ng Panginoon sa ating mga buhay. Tama ba mga kapatid? Kaya hindi pwedeng sasabihin mo, as long wala naman akong inaapakang iba. No? As long as wala naman ako naaargabyado eh. Di pa pwedeng sa palagay ko maganda to, sa palagay ko makakabuti to sa akin. Hindi pa pwedeng sabihin mo na as long as masaya ako, gagawin ko to. No, nakita nyo, puro ako. No? That is why we have to understand yung mga bagay ba na to na gagawin ko makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Diba? Kahit sa kaliliitang bagay, mga kapatid, mga kabataan, na gagawin mo sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa iyong nararamdaman. Kailangan po maging malinaw kung ano yung pagkagawa ng Panginoon. Yung nararamdaman mo, okay lang naman tong nararamdaman ko kasi wala naman akong masasaktang ibang tao. Wala naman akong maaapakang ibang tao. So gagawin ko na lang, tutuloy ko na lang. Pero ang tanong, iyan ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Yung nararamdaman mo ba, iyan ba'y tama sa harapan ng Diyos? Iyan po yung mga bagay na dapat nating tinatanong. Bago natin gawin, bago tayo magpatuloy. No? That is why you have to learn how to deny yourself, how to reject self-centered living. Lord, hindi ito dahil ito yung nararamdaman ko. Pag pinakita sa iyo ng Diyos na mali yung nararamdaman mo, na mali yung gagawin mo, Panginoon, turuan mo ako, ipakita mo sa akin yung tama.
At maniwala ka na yung katawan mo, yung buhay mo ay hindi sa'yo. At hayaan mo ang Panginoon, ang banal na Espiritu na sumasa atin, ang magturo ng mga tapat nating gawin na makakapagbigay ng glory sa Kanya. Amen. Malinaw ba, mga kapatid, mga kabataan? Malinaw ba? No? It is a call to prioritize spiritual values over worldly values. No? Kailangan po matutunan natin na binibigyan ng prioridad. No? Ang salita ng Diyos, yung mga spiritual values, biblical principles sa ating mga decisions making, sa ating mga buhay. At hindi lamang kung ano yung makakapagpasaya at makakapagbigay ng fulfillment sa'yo. Malinaw po ba? No? Ang pinakamabisang paraan upang suriin kung talagang inuuna natin ng Diyos sa ating buhay ay ang pagsusuri sa ating mga iniisip, sa ating mga ginagawa at mga hinahangad. So later on, mga kapatid, pag-uwi nyo sa inyong mga tahanan, i-assess natin yung ating buhay. Ano ba yung madalas nating isipin? Ano ba yung madalas nating ginagawa? Ano ba yung mga madalas nating hinahangad? And you will be able to determine kung sino ba yung nauuna sa ating mga buhay. Nakukuha ba, mga kapatid? Ano? Ano ang madalas nating ginagawa? No? Nakatuon ba ito sa pagsunod sa Diyos? O mas pinapahalagahan natin ang mga makamundong bagay? No? Ano ang madalas nating iniisip? Pinagninilayan ba natin ang salita ng Diyos? O mas nababalo tayo ng pansariling alalahanin? Ano ba ang ating mga ambisyon at layunin? Ang ating bang mga pangarap? Ang ating bang mga pangarap ay para sa sariling tagumpay lamang o para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano ang madalas nating ipanalangin? Pansinin niyo po, mga kapatid. Ano ba yung laman ng ating mga panalangin? No? Ano ba yung mga madalas nating, pag nagtanong yung sa leader mo, Brad, sister, ano ba, baka may prayer request ka? Ano ba yung prayer request mo? Tingnan mo, ano yung madalas mong sabihing prayer request. You'll be able to determine kamusta yung relasyon natin sa Diyos. No? Ang ating bang mga panalangin ay nakasentro sa kalooban ng Diyos o nakatuon lamang sa ating mga personal na kagustuhan? Tama ba? No? Obserbahan po natin. Obserbahan po natin and we will be able to know, nako, kailangan ko nang mamatay sa sarili ko. I need to know I need to learn how to die to myself and live according dun sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po pag-uwi natin. Yung laman ng ating mga panalangin, yung laman ng ating mga ambisyon, ng ating kaisipan, yung mga madalas nating ginagawa. Does it reflect yung kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay? Ano? We must seek to align our lives with God's purpose. Believing that doing so brings true fulfillment and joy. Nakuha niyo, mga kapatid. Ano? Pag po hinanap natin at ini-align natin ang ating buhay sa layunin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, doon po natin matatagpuan ang tunay na fulfillment and joy sa ating buhay. Kaya kung minsan, gawa tayo ng gawa, pero parang kulang. Pagod na ako, pero bakit parang kulang pa din? Ba't ganito pa rin yung buhay ko? No? Ba't parang hindi pa rin ako nagtatagumpay? Tingnan natin kung saan tayo nagkukulang, mga kapatid. Tingnan natin kung ano yung napapabayaan natin, mga kapatid. And that will answer yung mga karamihan sa mga tanong natin sa buhay. Sino ba yung prioridad natin sa ating buhay? No? Let me end with this, mga kapatid. Genuine worship happens
when we surrender ourselves, set aside our own desires, and faithfully follow Christ in obedience. Now, we're talking about true worship. We are talking about a lifestyle of worship. No? Ano ba yung tamang pagsamba? No? Genuine worship happens when we learn how to surrender ourselves, when we learn how to deny ourselves, when we learn how to reject self-centered living, and set aside our own desires and faithfully, follow Christ in obedience. Mga kapatid, napakasarap po na mabuhay tayo na nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Bagamat nakakapagod. No? Bagamat kung minsan ay may kabiguan, may pagsubok, pero alam natin, na kapag mga bagay na ito ay nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon Diyos, panalo po tayo sa huli. No? Amen, mga kapatid? So, I hope na ngayong umaga pong ito ay maraming itunuro sa atin ng Panginoon. And as we continue to live for Christ, talaga pong ma-realign yung ating focus. Talaga pong ma-realign yung ating mga ambitions, yung ating mga naisin, yung ating mga planuhin sa buhay, ma-realign. No? Doon sa kung ano ba talaga yung disenyo at layunin ng Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba kayong may layunin ng Diyos sa inyong mga buhay? Amen. No? So we must learn to discover that, mga kapatid. Alamin po natin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa ating buhay. No? Pag inalaw natin yan, na siyang mag-control ng ating buhay, sabi po kanina, it is a process. We will be able to live our lives in victory. Amen? Magtatagumpay po tayo. Hindi naman araw-araw tagumpay. Meron pa rin pagsubok, meron pa rin karamdaman. No? Pero pag alam natin tayo ay na kay Kristo at ang goal natin is to live our lives na nakakapagbigay ng glory sa Kanya, maniwala po tayo. Sa tamang panahon ay pararangalan at yung reward natin ay na kay Kristo mismo. Siya po ang magpapahala sa ating lahat. Muli, ibalik po natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos ngayong umagang ito. No? Patuloy po tayo magpalakasan sa isa't isa. Patuloy po tayo magpanalanginan sa isa't isa. Sabi ko nga, pag-uwi natin, meditate. I-assess po natin ang ating mga sarili. Yung mga questions kanina, kamusta yung ating madalas isipin? Kamusta yung ating mga pangarap? Kamusta yung laman ng ating mga panalangin? Makikita po natin kung ano ba talaga yung sentro ng ating buhay ngayon. No? Muli po, papuri sa ating Diyos. Sa Kanya po ang lahat ng pagluwalhati, pagdakilat, pasasalamat. Amen. Nanyahan ko po ang lahat na magsitayo. Muli po, sama-sama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Muli po, ibigay natin yung pinakamalakas na papuri sa ating Diyos. Dahil dami po niyang ginagawa. Ang ganda po ng tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Di lamang po tuwing linggo, alam ko po bawat araw merong tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya karapat-dapat po siyang purihin at sambahin ng kanyang mga anak. Hallelujah.
unto our God, matchless, endless, no one restrained. This is our God, and all praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. This is our God. Every tribe sing, there is no one like a God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Purihin ka, Panginoon. Ayan. Hello po. Good morning po sa ating lahat. So we are here po just to invite po our fellow youth para sa ating short fellowship right after the service. So yung fellowship natin today is separate sessions siya between boys and girls wherein yung series natin will remind us of our identity kay Christ and will teach us how to live a Christ-centered life as youth. So for girls, yung series title natin is Becoming That Girl, the Girl God Sees. Ayan, para naman sa mga kalalakihan, we'll be also having a boys youth fellowship with the theme of Becoming God's Man. So ayan, so mga kabataang kalalakihan, I want to encourage you na magstay tayo and join tayo sa fellowship natin mamaya. So ang magiging time niya ay 12:30 p.m. It will also be same as well sa para sa girls fellowship. Pero ang girls fellowship will happen sa kids room here and ang boys youth naman fellowship will happen here sa worship hall. So ayun lang po. Thank you and God bless po sa ating lahat. Amen. So, yung mga kabataan po kung pwede po kayong mag-stay. May age limit ba yan? Anong age ba nag-start ang youth? Grade 7 hanggang 25 years old po, pwede. So, grade 7 and up, no? So, you are very much welcome to join and participate doon po sa in-announce ng ating mga kabataan. And additional announcement po, mga kapatid, this coming Tuesday, our church will be participating. No, this is the first time that we will do this as a church. Na magpa-participate po tayo sa Brigada Eskwela. Yan. So we are asking for volunteers this coming June 10, Tuesday, 6:30 a.m. po. Half day lang po tayo. Nag-commit po tayo ng morning lang. Dito po sa Malolos Marine Fisheries School. Yan. Diyan po yan sa... Pag dinire-diretso nyo po yung kalsada na to, ang dulong-dulo po niyan ay high school. No? So doon po sa may mga time, no? To help us sa Brigada Eskwela, join us this coming Tuesday, 6:30 a.m. Doon na po tayo magkita-kita sa eskwelahan. No? Coordinate lang po kayo sa inyong mga cell leaders kung gusto niyo po mag-join. And yung mga volunteers po are encouraged to wear either yung ating pong church t-shirt. Meron po tayong church t-shirt. Tama? Natatandaan nyo ba? Yung may tatak. No? So, kung kayo po ay interesadong magkaroon ng church t-shirt, meron po tayo dyang merchandise sa labas. Na iyan po ay fundraising din ng ating youth. No? Because this coming December ay meron po tayong activity na para sa lahat. No? But this is for them. So, kung gusto niyo pong bumili, makakabili po kayo dyan sa paglabas ninyo ng mga t-shirt. Kung wala po kayo ng t-shirt at hindi din niyo po gustong bumili, either you wear a plain t-shirt na white or black. Kasi yung t-shirt natin, black or white. Ayun pala, yung sample ng t-shirt natin. Kaso ni Sister Jobel. No? So, okay po mga kapatid. Pwede po ba nating muling ibalik yung pinakamataas, pinakamalakas na papuri sa ating Diyos ngayong umagang ito? No, talaga po napakaganda ng mensahe ng Diyos, and as we leave this place, mga kapatid, baunin po natin ng mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa Kanya po na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin man lang, sa Kanya po na makakapagharap sa atin sa banal na trono ng ating Diyos
ng may buong kagalakan at walang kapintasan. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng ating Panginoong Kristo ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen, amen, and amen. You may now go in peace. Magkita-kita po tayo sa Tuesday at magkita-kita rin po tayo next Sunday sa muli natin pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Thank you.